Tara! Good day netizens, this is Ned Adriano. Kung bago sa channel ko, don't forget to hit that subscribe button and notification bell para lagi ka notified once may bago akong upload. Maraming salamat sa inyo guys na nanonood sa aking mga episode, lalo na ngayon, isang panibagong Ned Talks tayo. Pag-uusapan naman natin bakit ka dapat mag-automatic na motor. Yan, scooter, yan, mga ganyan, automatic na motor. Disclaimer lang bago natin ito umpisahan, unang-una sa lahat, love na love ko pa rin yung mga naka-manual. At ako din po ay galing sa manual na transmission at semi-automatic na transmission ng motor for quite a long time din. Few years, around 3 years and beyond, puro manual and semi-automatic lang ang gamit ko. So this is to somehow give you a different perspective when it comes to a different segment of motorcycle like automatics. Kagaya ngayon, hirap kasi din kapag galing ka sa manual, 'di ba? Parang hirap kasi tanggapin or mag-shift sa ibang segment. Lalo't kung nakasanayan mo na. So para to sa mga nag-iisip na bumili ng bagong motor, sa mga beginner, sa mga gustong mag-upgrade, anything na gusto ko lang ibigay ng perspective kung ano yung mga benefits when it comes to an automatic motorcycle just like this one. So yun, umpisahan na natin. Actually, dalawang bagay lang naman ang gusto kong pag-usapan natin or nagustuhan ko na talagang big factor when it comes to automatic segment. So lahat ng babanggitin ko, it doesn't necessarily mean na wala to completely sa mga manual transmission. But ito, scooter or automatic muna yung bida for today. Okay? So, yung una na nagustuhan ko is comfort. When it comes to comfort, nandyan talaga yung automatic scooter. Talagang dyan sila nag-e-excel. yung alam mo yun, pagkapagod na pagod ka na sa trabaho, kasi naranasan ko dati, wala naman akong problema sa mga manual transmission na motor, pero naranasan ko dati is kapag yung dami mo ng workload and also experience na panggabi sa trabaho, hindi naman all of the time or 100% of the time talagang nandun na yung driving skills natin or yung focus natin, hindi 100% aware tayo sa mga nangyayari sa kalsada. Most of the time kapag pagod ka na umuwi galing work is lumilipad-lipad na rin yung isip mo. So yung comfort ng motorsiklo na automatic is dun pumapasok. Parang nakaka-less na siya ng stress, ng isipin, kasi all you need to do is to throttle, di ba? Wala ka na masyadong iniintindi na shift or yung mga foot brake, mga ganon, mga simpleng bagay na ganon. So comfort, pasok na pasok siya, nakaka-ease siya ng stress, and also yung sitting position, naka-upright sitting position ka, very comfortable siya. At may apply mo yan lalong lalo na sa long rides, di ba? Pagka sobrang haba na ng biyahe natin, dun muna talaga mafe-feel yung pagod ng kaka-clutch, kaka-shift, di ba? Yun. Yung iba naman sanayan lang yan, I understand, sanayan lang yan, pero kapag naranasan mo na, dun mo masasabi na talagang comfort level, talagang sarap talaga sa pakiramdam pag naka-automatic ka, less stress. At the same time, sigurado pati yung pillion ride mo is comfortable. Kung meron ka mang asawa, girlfriend, nililigawan, tropa na aangkas sa'yo, parehas kayo at the same time na makukomportablehan sa mahabang biyahe or kahit saan kayo pumunta, makukomportablehan kayo for sure. Tapos yun pa, siguradong yun, basta matutuwa sa iyo yung ano mo, yung nililigawan mo, yung girlfriend mo, SB mo. Parang wala na siyang hahanapin. Para kasing umaandar na sofa Tingnan mo naman, grabe naman talagang kamay mo lang gumagalaw. It could be a disadvantage sometimes kasi baka antukin ka, pero nakuha ko na yung technique para hindi ka antukin. All you need to do is to speed up a little bit. Medyo mas bilisan mo lang yung pagpapatakbo mo sa pangkaraniwan mong speed. Medyo bahagyang bilisan mo, mawawala yung antok mo for sure. Tapos yung pangalawa na nagustuhan ko sa automatic scooter, automatic motorcycle is the convenience, guys. Kasi sa totoo lang, pagdating sa mga extra bit-bitin, halimbawa may binili ka or kagaya ngayon, dami Christmas party, uuwi ka na may extra bit-bitin na hindi mo inaasahan, di ba? So diyan papasok yung mga seat storage na built-in ng mga automatic. Almost all, if not all, merong seat storage.
na built-in sa motorcycle. Tapos bukod pa doon, merong mga sabitan. Ewan ko kung kita dito, naka chest mount kasi ako. May mga sabitan siya dyan. Tapos may mga lalagyan ng baso, ng coins. All those little stuff, it really counts, lalo na kapag everyday mong ginagamit yung motor, di ba? Nakakabawas isipin din yan, nakakadagdag convenience din yan. It all counts kapag ka everyday mo siyang ginagamit. Tapos kung may dalang-dalang bitbitin yung kasama mo, yung sinundo mo, yung partner mo, pwede mo pang isabit sa unahan. Though sabi nga nila, it's not advisable na isabit dyan yung mga gamit, but harapin lang natin, magpakatotoo lang tayo, nagsasabit talaga tayo dyan ng mga gamit-gamit. Talagang gagamitin natin yan. Kandyan yan because it has a purpose. Diba? Yun. Sigurado magugustuhan mo yan. Pag long ride, hindi mo na halos kailangan magdala ng napakaraming gamit kasi meron ka ng extra storage na talagang ma-appreciate mo kung nanggaling ka sa motor na wala talagang storage kahit kapiraso. Ma-appreciate mo yan. Sobra. Raincoat mo, nandyan na lang palagi. Hindi mo na kailangan magdala ng bag every time na aalis ka, kapag nangangamba ka baka uulan. All of that counts. So dagdag pa doon sa convenience, medyo kamote moves lang ng konti, no? Nangyayari talaga to sa totoo. Yung kapag may ihahatid kang tropa or may bibisitang tropa sa inyo, sa bahay ninyo, tapos pwede mo silang isakay dito. I mean, ako nakakapag-angkas ako ng 2 hanggang 3 tao sa scooter. Though hindi ko naman siya ginagawa sa mga highway o sa mga lugar na may huli. Sa mga loob-loob, subdivision, probinsya, kayang-kaya mo mag-angkas ng 3 or ikaw kung kaya mo 4, depende sa driving skills mo. So yun, tapos dagdag pa sa convenience, ito maliit na bagay pero sigurado yung iba sa inyo makaka-relate. Ako kasi noon, I work as a teacher. So, lagi ko noon gamit is manual and semi-automatic na motor. So, dahil sa kaka-shift ko, yung leather shoes ko, laging bumabakas dun yung shifter. Tapos, laging nagagasgasan, laging nagkakaroon ng marks. So, tendency is lagi ako nagpapalit ng sapatos. So ito na yung paa mo nakapatong lang, so you don't need to worry about those things na makakasira sa sapatos mo na ginagamit mo for everyday. Isa pa dyan, kapag umuulan o kahit tapos na yung ulan, tapos gusto mong mag white shoes, tapos may madadaanan kang mga stock na tubig, yung nabahang konti o kaya mga putik, sigurado ang hirap iwasan na matitilamsikan yung sapatos mo. Madudumihan at madudumihan. Unlike sa scooter, all secured siya dyan lang sa loob, naka-enclose yung paa mo sa step board. Mas less yung tendency, though not completely, but mas less yung tendency na matilamsikan yung sapatos mo or madumihan. So, alam nyo naman, di ba? Mga lalaki talagang sapatos yung isa sa mga pride nila eh. Gusto nila malinis ang sapatos para yung dagdag pogi points kumbaga. So yun, maliit na bagay pero nakakatulong yun sobra. I mean, ma-appreciate mo siya kapag ginamit mo yung scooter. Kapag tag-ulan, ayun, sobra ko siya na-appreciate kasi parang feeling ko secured ako, hindi ako masyado matitinamsikan ng mga baha-baha or any other stuff. Not completely but still safe. Tapos ito na lang yung mga extra na lang, yung chain or kadena ng motor, dahil nga naka-belt na to, yung mga V-belt automatic, mga naka-belt na. So hindi na ako mag-iisip ng maduming kadena kasi yun yung minsan laging problema eh, madumi yung kadena. Ang asiwan tignan minsan kapag linis ako ng linis ng kadena. So ito, wala na akong problema ng kadena, yung mismong body na lang ng motor yung iisipin ko. So yun, sobrang big thing yun para sa akin, yung ganun, simpleng bagay lang na ganun. Tapos ano ba yung mga misconception na lang. Sige, mga misconception when it comes to automatic. Bago ako lumipat dito, ang dami kong misconception. Isa na dyan, yung akala ko is sobrang lakas sa gas. Kapag pala FI or fuel inject na yung binili mo ng motor, hindi na siya ganun kalakas sa gas, mga paps. Talagang makikipagsabayan na siya sa mga manual. Kasi alam natin, di ba, pag manual transmission, semi-automatic, matipid yan sa gas, given na yan. So akala ko dati, pag nag-automatic ako, naku po, ang lakas niyan sa gas.
pero hindi naman pala siya ganun kalakas sa gas. To be honest, nakikipagsabayan nga siya sa mga semi-automatic and manual transmission na motor. Maabot ako ng around 45 to 55 kilometers per liter. Pero syempre magbabago yan pagka isang taon mo nang ginagamit yung motor. So kapag once na magbago, tas feeling mo mas malakas na yung fuel consumption mo, ang gawin mo is yung mga preventive maintenance i-apply mo para bumalik siya sa dati niyang fuel consumption, para hindi ka rin ma-hassle na bakit magtataka ka o tatanggapin mo na lang yung katotohanan na lumakas na sa gas yung motor mo. Meron pa rin mga remedios dyan, guys. So yun, yun yung mga napansin kong advantages. Yung slight disadvantages lang naman, siguro yung aantukin kasi nga walang thrill. Pero dumabot na rin kasi ako sa point na parang retire na ako sa mga thrill na yan Nandito na tayo sa point na parang gusto mo na lang yung convenience, yung comfort, yung hindi dadagdag sa mga isipin mo. Yun, para sa inyo to, tong scooter na to, para all you need to do is to get to point A to point B. Wala ka nang dapat masyadong isipin pa masyado. Less is may is yung yung mga hassle mo sa buhay, mas convenient, mas comfortable. Ayun, para sa akin lang yun, guys. This is all my opinion. Depende yan, iba-iba tayo. And don't worry, huwag kayong magtatampo dun sa mga naka-manual transmission. Gagawan ko kayo ng vlog kung bakit dapat mag-manual and semi-automatic. So mag-comment kayo sa baba kung ano yung mga advantages nyo naman kumpara sa scooter, para maidagdag ko dun sa gagawin kong vlog bukas. Okay, so yun, the same time, ito na nadagdag lang dito is gear oil. Kung dati pa-change oil lang kayo, so kapag nag-scooter kayo, may madadagdag na sa inyo na gear oil. So yung gear oil yun, extra din yun. Every 3,000 kilometers lang naman yun. So hindi naman siya every month din or every time magpapa-change oil ka kailangan palit. May iba nga higit pa dun Pero ako, I make sure to myself, sinasabay ko palagi. Yun lang practice ko lang yun. You don't need to copy that, di ba? Hindi mo naman kailangan. So ayun, yung mga napansin ko. Kung meron pa kayong gustong idagdag, mga naka-scooter dyan, shout out sa inyo. Please comment down below para matulungan natin ng isa't isa. I would like to hear your thoughts. Meron pa ba kayong mga hindi nagustuhan o may mga nagustuhan pa kayo? Tulungan natin yung isa't isa. Okay, maraming salamat mga netizens sa panonood. This is Ned Adriano. Huwag kalimutang mag-subscribe. Yung mga taga Santa Rosa nga pala na nagre-request ng meet up sa akin, please comment down below. Gusto ko rin talaga magpa-meet up. Titingnan ko lang kung may a-attend. So, punta kayo sa Facebook page ko, Ned Adriano Vlogs. Usap tayo dyan, i-PM nyo ako. Tapos, mag-set tayo para makita ko kayo, guys. Gusto ko kayong makita, mga netizens. Maraming salamat sa suporta. 10,300 something na tayo this time. Mahal na mahal ko kayo, guys. Thank you all for watching and always supporting me. Sa mga nagko-comment dyan palagi, sa mga nagre-request ng shoutout. Ayan. So, and ngayon, especially ngayon, graduate na ako sa NC2 na kinukuha ko. So, napakadami ko ng time para gumawa ng vlogs for you guys. So, stay tuned and ride safe always. Bye-bye now. Shout out sa mga solid netizen natin dyan, kay Al Talibenyo, kay Jonas Zapata, shout out sa iyo, kay Aljon Lumanog, kay X.Woat Channel, kay Israel Kemi TV, kay Red Fox Motovlog Every Week, kay Jules Hitomo, kay Norvin Alejandro, kay Patrick Arno Nuevo, kay Rolly Marquez, at kay Jason Advincula. Shout out sa inyo, guys. So yung mga gusto magpa-shout out, comment lang kayo sa baba and ride safe always.